Ang Pilipinas, interesadong bumili ng airborne early warning and control aircraft mula sa Sweden. Ito nga po mga idol ay isang klase ng advanced na eroplano na kayang dumitek ng mga kalaban sa kalangitan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil sa pagpirma ng implementing arrangement para sa procurement ng defense material and equipment sa pagitan ng Sweden at ng Pilipinas noong May 17, 2024, ang Swedish government ay nag-press release kung saan kinukumpirma nito na ang Pilipinas ay interesadong bumili ng Swedish fighter aircraft, command and control system at airborne early warning and control aircraft. Ayon kay Max Defense Philippines ay kinukumpirma nito na ang Horizon 3 acquisition plan ay kasama ang request para sa bagong airborne early warning and control aircraft. Bagamat hindi nga po sinabi ang aktual na budget para sa proyekto, ay kaya nga po nating sabihin na sapat ang pondo ng Pilipinas para sa procurement ng E-7A's Wedge-tails kapag napirmahan ang kontrata ngayon. Sa kasalukuyan, ang Saab ng Sweden ay nagpo-produce lamang ng bagong Global Eye airborne early warning and control aircraft. Ito nga po ang improvement version ng naunang E-Eye system. Mas mura nga po ito kay kukumpara sa mas malaking E-7A Wedge-tail at mas suitable ito para sa Pilipinas, lalo na kapag pinartner sa Saab JAS 39 Gripen ng Philippine Air Force. Ang Gripen nga po mga idol, ang fighter aircraft din na ino-offer ng Sweden sa Pilipinas para sa multi-role fighter aircraft acquisition project nito. Ang Global Eye mga idol ay pwede ring mag-operate kasama ang ibang western aircraft tulad ng F-16 Fighting Falcon. Isa pa nga po ang mga eroplanong ito sa tinitignan ng Philippine Air Force na mabili na segunda mano. Ito nga po ay bukod pa sa brand new na mga multi-role fighter aircraft acquisition project ng ating bansa. Bukod nga po sa F-16 at JAS 39 Gripen ay mukhang compatible din ang Global Eye airborne early warning and control aircraft sa KF-21 Boramae na gawa ng South Korea. Ang fighter aircraft nga pong ito ay compatible sa mga western technology kaya't hindi nga po nalalayo ang Global Eye sa eroplanong ito. Ang Global Eye mga idol ay isang multi-role airborne early warning and control aircraft mula sa Swedish Defense and Security Company na Saab. Ang Global Eye ay gumagamit din ng sensors na ginagamit ng Saab's E-Eye Extended Range Radar and Mission System. Ito nga rin po ang radar na naka-install sa Bombardier Global 6000 at 6500 long-range business jet. Ang Global Eye mga idol ay unang lumipad noong March 2018 at introduce naman ito noong 2020. Sa kasalukuyan ay meron pa lamang 5 units ang mga nagawang ganito. Ang kasalukuyang operator nito ay ang United Arab Emirates Air Force, habang future operator naman ang Swedish Air Force. Potential operator naman nga po nito ang Canadian Air Force, French Air Force at Hellenic Air Force. Failed bids naman nga po naganap sa Finnish Air Force at sa NATO. Dahil nga po sa arrangement na pinirmahan ng Pilipinas at ng Sweden ay posibleng nga rin pong maging potential operator ang Pilipinas para sa Global Eye airborne early warning and control aircraft. Mga idol, isang malaking milestone nga po ito para sa Philippine Air Force dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang magkakaroon kung sakasakali ng airborne early warning and control aircraft ang ating bansa. Kung mabibili nga po ng Pilipinas ang eroplanong ito, pati na ang multi-role fighter aircraft na mga Saab JAS 39 Gripen ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng ating bansa. Unti-unti nga po magiging moderno ang mga kagamitan hindi lang ng Philippine Air Force kundi ng buong Armed Forces of the Philippines. Magagamit nga po ang mga eroplanong ito upang depensahan ang ating mga teritoryo at protektahan ang mga mamamayan nito. Ang ganito ka-advanced na system ay talagang kailangan ng ating bansa, lalong-lalo pat malaki ang ating teritoryo na dapat bantayan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!